ang taong nakasurvive ng 438 days sa dagat. Noong November 17, 2012, nagsimula ang araw na parang ordinaryong araw lang para sa mga mangingisda ng Costa Azul, Mexico. Ang mga mangingisda na ito ay nagpupunta sa mga napakalayo at napakalalim na tubig, halos 50 to 100 miles mula sa baybayin. Tinawag nila ang kanilang mga sarili na Los Tibuneros o Shark Hunters. Experienced at madiskarte, ito ang pangunahing katangian ng grupo. Isa sa kanilang miyembro ay ang 35 years old na si Salvador Alvarenga at sa araw na ito, magbabago ang kanyang buhay. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang kwento ng isang tao na nakasurvive ng 438 days sa dagat. Ipinanganak si Alvarenga sa Mexico pero lumipat siya sa El Salvador noong 2002 upang magtrabaho. Noong November 17, 2012, nagplano si Alvarenga na mangisda sa loob ng 30 hours upang makahuli ng marami at malalaking isda. Dahil hindi makakasama ang kanyang fisher partner, nagpatulong siya kay Ezequiel Cordoba, isang 23 anyos na mangingisda na wala pang masyadong experience. Sakay sa bangka ni Alvarenga, naglayag ang dalawa papunta sa malalim na tubig. Bago pa sila nakaalis sa baybayin, nabalitaan na ni Alvarenga na may paparating na bagyo sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, hindi siya natakot dahil ilang beses na niyang naranasang maglayag at mangisda habang bumabagyo. Nagulat ang dalawa sa lakas ng bagyo na tumama sa kanila. Sa sobrang lakas nito, tinapon nila mula sa bangka ang kanilang mga huli at ilan sa kanilang mga kagamitan. Naisip ni Alvarenga na kung mas magaan ang bangka, mas mabilis itong tatakbo at mas madali silang makakauwi. Sa kanilang pwesto, aabot pa ng 6 na oras bago sila makarating sa baybayin. Nakuhang makabiyahe ng dalawa kahit sa kalagitnaan ng bagyo. Malapit na sila sa baybayin. Nakikita na ni Alvarenga ang mga bundok sa Costa Azul. 24 kilometers na lang at darating na rin sila. Sa kasamaang palad, bigla na lang namatay ang makina ng bangka. Itinulak sila ng alon pabalik sa gitna ng karagatan. Agad silang nagradyo sa kanilang boss pero namatay din agad ang radyo. Pagkatapos ng 5 araw, may layo na silang 450 kilometers mula sa baybayin. Sa katunayan, sa lakas ng bagyo at mga alon, napadpad sila sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. May nakikita mga eroplano si Alvarenga sa ulap na dumadaan lang sa kanila. Subalit pagtingin niya sa paligid, puro dagat lang ang nakikita niya. Wala na siyang nakikitang kahit anong anyong lupa. Ngayon ay palutang-lutang na lang sila sa gitna ng Pacific Ocean. Nakasakay sa isang 23 to 25 foot na bangka na gawa sa fiberglass. Ang tanging gamit lang nilang bangka ay ang motor engine nitong hindi umaandar at isang icebox na paglalagyan sana nila ng kanilang nabingwit at ng yelo. Noong una, hindi gutom ang naramdaman ng dalawa, kundi uhaw. Wala silang dalang kahit kaunting tubig. Kaya noong unang ilang linggo, iniinom nila ang kanilang mga sariling ihi. Nilagay nila ito sa mga boteng napulot nilang palutang-lutang lang rin sa dagat. Umabot pa ng 1 buwan bago nagkaroon ng ulan at nakainom ng tubig ang dalawa. Siyempre, delikado ang ginawa nila at huwag mo itong gagayahin. Ginawa lang nila ito dahil wala silang ibang options. Di nagtagal, kinailangan din nilang kumain. Hindi ka makakasurvive sa tubig lang. Dito na nagsimulang humirap ang kanilang sitwasyon. Wala silang ibang makain kundi ang nakikita lamang nila sa paligid. Nangingisda na si Alvarenga mula noong bata pa siya. Kaya may alam siyang mga skills na pwede makatulong sa kanila. Alam niya kung paano manghuli ng isda nang walang hook at walang line. Nilalagay lang niya ang kanyang kamay sa tubig at maghihintay na may lumapit na maliit na isda. Kapag may naramdaman siyang isda sa kanyang kamay, mabilis niya itong isasara upang mahuli ito. Ang mga maliliit na isda lang na ito ang kinakain ng dalawa sa unang mga linggo nila sa gitna ng dagat. Di nagtagal, ay natuto na rin silang kumain ng mga maliliit na pagong at mga ibon na magpapahinga sa kanilang bangka. Alam nilang dalawa na delikado sa katawan ng kanilang mga kinakain, pero naisip nila na mas mabuti na ito kaysa sa magutom sa gitna ng dagat. Isang araw, nakakita sila ng bag na may lamang chewing gum. Kahit nginuya na ang chewing gum, hinati nila ito sa dalawa at kinain. Nakakita din sila ng parte ng isang kusina na palutang-lutang sa dagat. Laking tuwa nila nang may laman itong cabbage, carrots at konting gatas. Medyo may baho na ang gatas pero ininom pa rin ito ni na Alvarenga. Upang hindi sila mabagot,
Madalas silang nag-uusap tungkol sa mga gagawin nila kapag nakabalik na sila sa lupa. Nag-i-imagine sila na kinakain nila ang kanilang mga paboritong ulam at umiinom ng masarap at malamig na inumin. Ang imagination na ito ang nakatulong sa dalawa na makasurvive hanggang sa hindi na rin ito umubra. Di nagtagal, hindi na kinaya ni Cordoba ang kanilang sitwasyon. Palagi siyang umiiyak at nagkukwento tungkol sa kanyang ina at tungkol sa pagkain at malamig na inumin. Kahit na pinapayuhan siya ni Alvarenga ay nagagalit na si Cordoba. Ayaw na niyang kumain ng raw na isda, seaweed at ibon. Sinabihan ni Cordoba si Alvarenga na kapag na-rescue siya, dalawin niya ang nanay ni Cordoba. At di nagtagal ay sumuko na rin si Cordoba. Ngayon ay mag-isa na lang si Alvarenga na palutang-lutang sa gitna ng malawak na karagatan. Walang kasama at hindi alam kung kailan siya marirescue. Naisipan din niyang sumuko. Pero ayon kay Alvarenga, ang kanyang paniniwala sa Diyos ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Nag-focus siya sa paghahanap ng pagkain. Araw-araw rin siyang nagdadasal at kumakanta pa nga siya ng religious at praise songs. Ginagawa niya ito upang aliwin ang sarili niya. Sa mga panahong iyon, madalas na ring nag-i-imagine at naghahalusinate si Alvarenga. Sa pwesto ng bangka ni Alvarenga, walang masyadong dumadaan na barko. Pero ayon sa kanya, nakakita siya ng isang cargo ship na dumaan sa harap niya. Nakita umano siya ng mga crew ng barko at agad siyang kumaway para humingi ng tulong. Pero nagpatuloy lang sa biyahe ang barko. Ayon kay Alvarenga, hindi siya sigurado kung totoo nga ba ang nakita niya o imahinasyon niya lang ito. Dumaan ang ilan pang buwan at tila wala ng pag-asa si Alvarenga na makaalis siya sa kanyang sitwasyon. Isang araw, habang nakatingin sa ulap, bigla siyang nakakita ng kakaibang ibon. Kakaiba ito dahil hindi ito ang karaniwang ibong nakikita niya sa gitna ng dagat. Di nagtagal, napagtanto na niya kung bakit kakaiba ang ibon. Ang ibong nakita niya ay mula sa lupa o isang isla. At isa lang ang ibig sabihin nito. May isla na malapit sa bangka ni Alvarenga. Maya-maya pa ay lumitaw na rin ang isang maliit na bundok na napapaligiran ng turquoise na tubig. Abot langit ang ngiti at saya ni Alvarenga. Tila nakakita siya ng anghel. Agad niyang pinutol ang lubid mula sa kanyang mga boys. Delikado ito dahil posibleng bumaliktad ang maliit na bangka ni Alvarenga kung magkakaroon ng bagyo. Sa kanyang isip, mas mabilis ang pagdating niya sa isla nang walang anchor. Pagkatapos ng isang oras, mas lumapit pa ang bangka ni Alvarenga sa isla. Nang umabot na ito ng 10 yards mula sa shore, agad nang tumalon si Alvarenga at lumangoy papunta sa isla. Agad niyang kinuha ang buhangin sa isla. Ayon sa kanya, tiningnan niya ito na parang ginto. At noong January 29, 2014, matapos ang 438 days na pananatili sa kalagitnaan ng dagat, nakatungtong na rin sa lupa si Alvarenga. Napunta si Alvarenga sa Tile Islet, isang maliit na isla na parte ng Ebon Atoll, sa dulo ng southern part ng 1156 na isla na bumubuo sa Republic of the Marshall Islands. Napakaswerte ni Alvarenga na nakita niya ang ibon, dahil kung hindi, ang susunod na lupa na makikita niya ay may layo pa na 5,000 kilometers. At ito ang bansa ng Pilipinas. Kung ikakalculate natin, naabutan ng 438 days si Alvarenga upang umabot ng 11,000 kilometers. Kung sa Pilipinas siya mapupunta, mangangailangan pa siya ng karagdagang 240 days upang malayag niya ang 5,000 kilometers na distansya. Sa mga panahong iyon, punit-punit na ang suot na damit ni Alvarenga. Ang kanyang jacket na lamang ang nagpoprotekta sa kanya mula sa init at lamig. Napakahaba na ng kanyang buhok at ng kanyang bigote. Nagkaroon pa siya ng konting problema nang hindi makaintindi ng Espanyol ang mga tao. Gumamit lamang sila ng pictures at hand gestures upang makipag-usap sa kanya. Agad siyang nabigyan ng tubig na maiinom. Napakasarap ng una niyang higop sa malinis na tubig. Kailangang dalhin sa ospital ang pagod na katawan ni Alvarenga. Kaya naman, sinamahan siya ng mga staff ng mayor sa lugar papunta sa isang malaking barko at mula doon ay hinatid siya sa pinakamalaking ospital sa Marshall Islands. Di nagtagal ay nakarecover din ang kanyang katawan sa kanyang pinagdaanan. Ang kwento ni Alvarenga ay nagpapakita sa atin na kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, ang tao ay kaya magpatuloy at makahanap ng pag-asa. Ikaw,
Anong masasabi mo sa kanyang kwento? Ilang araw sa gitna ng dagat, sakay ng isang bangka ang kaya mong tiisin. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.